Kaibigan, kung ikaw ay naniniwala na merong Kristo Jesus na napako sa krus, ay napakaganda yan. Ako rin naniniwala din. Kaya sa ating pag-uusap ngayon, nais kong umpisahan sa isang talata mula sa banal na kasulatan. Doon sa Ikalawang Korinto, Kabanatang 5:17. Ganito ang pagkasabi. Kaya ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Napawi na ang dating pamumuhay niya at bago na ang lahat sa kanyang buhay ngayon. Dito nating umpisahan, kaibigan, ang ating pag-uusap. Sapagkat napakaganda ang binabanggit ng talatang ito. Nabanggit natin kanina na sa ating buhay ay maraming nangyayaring hindi ka nais-nais na nagdudulot ito ng pagkadismaya sa atin. Minsan nagdudulot ito na feeling natin nagkasawa na tayo. Minsan naguguluhan tayo. Para ma-enjoy natin ang ating buhay, ay kailangan meron tayong dapat maintindihan. Sapagkat pag naiintindihan natin ang takbuhin ng buhay, ay hindi tayo mahihirapan sa ating mga lakarin sa buhay na ito. Sa oras na ito, ang napakahalagang paksa na ating dapat maintindihan at maranasan ay patungkol sa kaligtasan. Balik tayo doon sa binasa ko kanina. Ang sabi kasi doon, ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kung ang hangad sa buhay natin ay bagong buhay, bagong karanasan o bagong antas ng pamumuhay, matatagpuan natin ito sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay gumagawa lang ng diskarte sa sarili mo dahil gusto mong mabago ang kalagayan ng buhay mo, gusto mong mabago ang buhay mo, mahihirapan ka, kapatid. Mahihirapan ka, kaibigan. Kaya itong sasabihin ko sa iyo ay encourage you na unawain mo ito. Samahan mo ako sa ating pag-aaral sa paksa na ito. Napakahalaga. Nabanggit ko kanina ang salitang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi lang yung naririnig natin na ikaw ay maliligtas mula sa impyerno o kaya hindi ka mapupunta sa impyerno pag namatay ka. Sapagkat ang pagpunta ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa ay hindi lamang po bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, kundi yung buhay na walang hanggan, kundi yung buhay na kahit nandito pa tayo sa lupa ay ma-enjoy na natin yung buhay na masagana, buhay na matagumpay, buhay na mapayapa. Kaya, ang salitang kaligtasan, ito ay bagong simula. Sa bawat tao na nagnanais magkaroon ng totoo o tunay na pagbabago sa kanyang buhay, kailangan mag-umpisa sa salitang kaligtasan at kailangan ito ay kanyang maranasan. Ang sabi roon, ulitin natin sa talata, ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Napawi na ang dating pamumuhay niya. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay
nakipag-isa kay Kristo, o kung ikaw ay isinuko mo na ang buhay mo kay Kristo, ang sabi ng talata ay ikaw ay bagong nilalang na. Yung dating buhay mo o pamumuhay mo ay lumipas na. At yung karugtong ng talata, at bago na ang lahat sa kanyang buhay ngayon. Magiging bago ang lahat sa iyong buhay kapag ikaw ay na kay Kristo. Oo, bagong nilalang, bagong simula. Sa sino mang nangarap na makapagsimulang muli, magandang balita ito. Pero, kagaya ng sinabi ko kanina, bago tayo ma-enjoy yung o maumpisahan ang bagong simula na yan, may mga dapat muna tayong maunawaan. Bakit natin kailangan maging bagong nilalang? Bakit natin kailangan ang kaligtasan? Meron tayong 5 salita na pag-uusapan, pag-aaralan sa oras na ito. Ang una, yung pagkawalay. Kasi may di masukat na puwang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Bunga ito noon yung nangyaring pagsuway ni Adan at saka si Eva sa kautusan ng Diyos. Bilang resulta, nagkaroon ng disconnection ng tao sa Diyos. Kaya nga, minsan nararamdaman natin na parang napakalayo natin sa Diyos. Minsan nagpipray tayo, parang humingi tayo ng tulong sa Diyos, parang napakalayo. Parang ramdam natin walang Diyos. Naranasan mo na bang magdasal ng taimtim pero may kutob kang parang hindi ka naririnig? Para bang nakakandado ang langit at hindi mo maabot ang Diyos. Ikaw, ako kaibigan, naranasan natin yan. At maraming nakakaranas din sa ganoong sitwasyon. Na kahit anong gawin mo, tila hindi ka makalapit sa Diyos. Pinasok mo na lahat ng simbahan, isinaulo mo na lahat ng bersikulo sa Biblia, nagpakabait ka, na namudmud ka, nagbigay ka ng pera, ng abuloy, pero feeling mo parang napakalayo ka pa rin sa Diyos. At parang lumalayo siya sa iyo. Bakit nga ba tayo nawalay sa Diyos? Ano ang sanhi ng pagkawalay natin sa Kanya? Tunghayan natin o basahin natin yung sinasabi sa aklat na Isayas, kabanatang 59, talatang 1 at saka 2. Babasahin ko. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingi, sa mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Maliwanag na binabanggit ni Propeta Isaiah na hindi bingi ang Diyos. Yung mga panalangin natin, naririnig niya. Yung feeling mo napakalayo ka, hindi ka niya napapakinggan. Sinabi niya dun sa talatang 2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. Kaya pala, merong pagkawalay ang tao sa Diyos.
Kaya kahit anong gawin natin pagpapakabait, kahit anong gawin natin pagpapakabuti, sakripisyo, anumang ritual yan, dumadalo ka sa simbahan, linggo-linggo, tumutulong ka sa mahihirap, tumutulong ka sa mga nangailangan, pero para bagang ang feeling mo ay kapag nanalangin ka, yung mga hiling mo sa Diyos ay hindi niya naririnig. Ito pala ang dahilan. Merong pagkawalay dahil sa kasalanan. Ang kasalanan hindi lamang kaibigan yung pagpatay, pagnakaw, kundi yung lalo't higit yung hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung isa sa mga dahilan na bakit hindi tayo naririnig ng Diyos o para bang ang feeling natin ay napakalayo natin sa Diyos. Pangalawang salita na dapat nating maintindihan, yung salitang kasalanan. Kasi yung pagkawalay ng tao sa Diyos, ang dahilan binanggit na kanina ay ang kasalanan. Kasalanan ang naglayo at namamagitan sa tao at sa Diyos. Ang pagkawalay ng tao sa Diyos ay moral at hindi basta physical. Makasalanan ang tao. Hindi natin maabot ang pamantayan ng Diyos. Siya ay banal. Siya ay mabuti. Siya ay makatarungan. Tayo ay hindi. At dahil sa kasalanan, habang panahon tayong mawawalay sa Diyos. Ito ang tunay na kamatayan. Kaya nga sabi sa Aklat ng Roma, Kabanatang 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at kapus sa karangalang taglay ng Diyos. Sabi roon, lahat ay nagkasala. Tuloy natin doon sa aklat din pa rin ng Roma, Kabanatang 6, talatang 23, ang sabi niya, sapagkat kamatayan ang kinauuwian ng kasalanan, subalit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat masettle ito sa ating mga sarili. Ikaw, ako, tayo, alam natin kung ano ang mga nagagawa nating pagkukulang, pagkakamali o pagsuway sa Diyos. Alam natin kung tayo po ay nalilihis na ng landas. At itong mga nangyayari ito, yung mga nagagawa nating ito, ang nagpapalayo sa atin sa Diyos, naglalagay ng puwang o pagkawalay o naglalagay ng balakid para hindi tayo, kahit anong gawin nating pananalangin, ay hindi tayo nasasagot ng Panginoon sapagkat ito ang hadlang. Pangatlong salita na ating dapat maintindihan, ulitin ko, yung una kanina ay pagkawalay. Pangalawa, kasalanan. Naintindihan natin na yung kasalanan ang dahilan bakit hindi tayo naririnig ng Diyos. Pangatlo, yung kabayaran. Kasi ang bawat kasalanan ng tao ay may karapatang kabayaran. Kailangan natin maintindihan ito. May kabayarang parusa.
Kaya lang napaka galing ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. At siya yung natatanging alay na kailangan upang mabayaran ang kasalanan ng tao. Kasalanan mo at kasalanan ko. Dahil sa kabanalan, katwiran, at karunungan ng Diyos, hindi maaring hindi niya parusahan ang kasalanan. Ngunit dahil sa kanyang awa, uulitin ko kaibigan, dahil sa kanyang awa at pagmamahal, ayaw niyang habang panahon tayong mawawalay sa kanya. Ayaw niya. Kaya ang sagot sa suliraning ito ay ang ating Panginoong Hesus, ang tanging anak ng Diyos na naging alay upang mabayaran ang kasalanan ng tao. Tunghayan natin doon sa aklat din ng Roma, kabanatang 3, talatang 25, ang sabi roon, ibinigay siya ng Diyos bilang handog upang sa ating pagsampalataya ay mapatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkabuhos ng kanyang dugo. Sa gayon, ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sapagkat naging mapagpahinuhod siya sa mga nagkasala noong unang panahon. Ang sabi rin sa aklat ng Hebreo chapter 9, talatang 26 hanggang 28, sabi niya, di sana'y kinailangang magdusa si Kristo ng maraming ulit mula nang lalangin ang mundo. Minsan lamang siya dumating sa katapusan ng panahon upang pawiin na ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din, inihandog si Kristo ng minsanan upang pawiin ang kasalanan ng marami. At sa kanyang pagbabalik na hindi na parang magpasang muli ng kasalanan, mahahayag siya sa mga naghihintay sa kanya ng may pananabik. Ang Panginoong Hesus ang nag-ako ng kaparusahan na dapat ay maranasan mo at maranasan ko. Malinaw yun, kaibigan, na merong nagbayad doon sa dapat mong bayaran, sa dapat kong bayaran. Na dapat kong akuhing parusa, pero siya ang nag-ako ng parusa. Yung punishment, yung penalty of sin, inako niya yon para sa iyo at para sa akin. So, iyon yung kabayaran. Isa pang salita na dapat nating maintindihan, yung salitang kahalili in replacement sa iyo at sa akin. Na imbis na ikaw ay, ang sabi ko nila, maparusahan, siya na ang umako ng kaparusahan. Tinanggap ni Jesus ang parusa sa ating kasalanan. Uulitin ko, tinanggap o inako ni Jesus ang parusa sa ating kasalanan. Ano ang nangyari sa krus? Inako ni Jesus ang kaparusahang dapat ay sa atin. Ang katwiran at kabutihan niya ang kapalit ng ating kasalanan. Hallelujah! Ulitin ko, ang katwiran at ang kabutihan niya ang kapalit o naging kapalit ng ating mga kasalanan. Pagpapala ang naging kapalit ng sumpa. Hallelujah!
Dahil siya lang ang nakapamuhay na walang sala. Oo, si Jesus lang ang karapat dapat maging tanging alay para sa kapatawaran ng kasalanan. At maging tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Hallelujah! Ganyan ang nangyari sa krus. Kaya ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa ginawa ni Jesus para sa atin at hindi sa ginagawa natin para sa Kanya. Napakahalaga ito, kaibigan, na maintindihan natin. Kaya't ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin, hindi sa ginagawa natin para sa Kanya. Sabi nga doon sa 2 Korinto, Kabanatang 5:21, ganito ang pagkasabi: si Kristong walang kasalanan ay ginawa ng Diyos na handog patungkol sa ating mga kasalanan upang magtamo tayo ng kabanalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ibig sabihin nito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kabanalan ng Diyos, yung katwiran ng Diyos ay natamo mo, natamo ko sa ating mga buhay. Hallelujah! Doon sa 2 Korinto din, Kabanatang 8, talatang 9, sabi niya ron, alam ninyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat mayaman, nagpakadukha. Nagpakadukha siya sa alang-alang sa inyo upang mapayaman niya kayo sa mamagitan ng kanyang kahirapan. Ulitin natin yung talata. Alam ninyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat mayaman, nagpakadukha. Alang-alang sa inyo upang mapayaman niya kayo sa mamagitan ng kanyang kahirapan. Yung kayamanan niya na i-transfer sa atin, yun yung kanyang ginawa. Kaya napakaganda itong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Madalas kong sinasabi na kailan lang nag-celebrate tayo nung nakaraang April ng Semana Santa. Hindi ka pa ba naman matutuwa at nagagalak na yung krus noon na pinagpakuhan sa ating Panginoong Hesus, ngayon ay wala ng laman. Krus lang. Pati yung pinaglibingan sa Kanya, kaibigan, wala na siya doon. Ano ang ibig sabihin nito? Buhay ang Panginoong Hesus. At ito ang napakaganda. Mula noon, nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, hanggang ngayon, wala nang balita o wala pang balita na namatay uli ang Panginoong Hesus. Kaya kung ang buhay mo sa Kanya nakalaga, nakaipag-isakak, suko mo na yung buhay mo sa Kanya, yung pag-asa mo ay siya lang, masasabi ko sa iyo, kaibigan, buhay ang pag-asa mo. Sapagkat si Jesus ay buhay, hindi patay. Amen? Isa pang salita na ating dapat maintindihan ay itong kaligtasan. Itong kaligtasan ay, of course, bunga ito ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Iniligtas tayo ng biyaya ng Diyos kung tayo'y tatalikod sa kasalanan at magtitiwala kay Jesucristo lamang para sa kaligtasan. Ulitin ko,
Iniligtas tayo ng biyaya ng Diyos. Kung tayo'y tumalikod o tatalikod sa kasalanan at magtitiwala kay Kristo lamang para sa ating kaligtasan. Lahat tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Ang parusa sa kasalanan, ang sabi ko po kanina, ay habang panahong pagkawalay sa Diyos, sa impyerno. Kaya lang, makatarungan ang Diyos. Kaya dapat niyang yung parusa, hindi niya pwedeng yung kasalanan, hindi niya pwedeng hindi parusahan. Kailangan parusahan. Pero kaibigan, mapagmahal ang Diyos at ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno. Kaya isinugo niya ang kanyang anak para maging kabayaran sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Dahil hindi siya kailanman nagkasala, hindi siya nanatiling patay at siya'y nabuhay muli sa ikatlong araw. Kaya kapag nagtiwala tayong lahat, kapag tayo'y nagtiwala, sapat na ang ginawa ni Jesus para sa atin. Sapat na. At hindi natin ito madaragdagan o matatapatan. Iyan ang kaligtasan. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa aklat ng Roma, binabanggit din doon ni Apostol Pablo sa talatang 10, sa kabanatang 10, talatang 9 at saka 10. Sabi niya rito, kung sinasabi ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sa pananampalataya ng tao sa kanyang puso, siya'y pinawawalang sala ng Diyos. Hallelujah! At sa pagpapahayag niya ito sa kanyang bibig, siya'y naliligtas. Ulitin ko ang talatang ito. Napakaganda. Kung sinasabi ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sa pananampalataya ng tao sa kanyang puso, siya'y pinawawalang sala ng Diyos. At sa pagpapahayag niya ito sa kanyang bibig, siya'y naliligtas. Napakaganda yung sinabi ni Pablo rito. Kapag sinasabi ng iyong bibig, kaya hindi lamang po nararamdaman, sinasabi. Hallelujah. Ipinapahayag sa pamamagitan ng ating mga bibig. Kaibigan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kailangan maramdaman mo ito. Kailangan paniwalaan mo ang kanyang mga salita. Kailangan paniwalaan mo yung ginawa ni Kristo sa iyo at sa akin sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat iyon ang susi ng bagong simula sa ating mga buhay. Binabanggit din ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9, ang sabi roon, dahil sa kanyang kaawaan, mercy, sa awa ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kung ang ibang tao hindi naaawa sa iyo, ang Diyos ay naaawa sa iyo at sa akin. Dahil sa kanyang kaawaan, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo.
The moment na ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus, ay maliligtas ka, kapatid, kaibigan. Tuloy natin. At maging ang inyong pananampalataya ay hindi sa inyo nanggaling, kundi ibinigay lamang sa inyo ng Diyos. Pero mo, kapag ikaw ay nagsuko ng buhay mo sa Panginoong Hesus, lalagyan ka ng bibigyan ka ng Diyos ng pananampalataya. Ito yung malinaw yung binabanggit niya rito. At maging ang inyong pananampalataya ay hindi sa inyo nanggaling, kundi ibinigay lamang sa inyo ng Diyos. Verse 9, hindi dahil sa anumang kabutihang nagawa natin, kaya tayo naligtas. Kaya walang may pagmamalaki ang sino man sa atin. Kaya dito, kaibigan, ang tanging gagawin mo lang ay maniwala sa Panginoong Hesus. Ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Yun ang gagawin mo. At ikaw ay magkakaroon ng bagong simulain sa iyong buhay. At kung ikaw ay nagkaroon na ng bagong simulain, kaibigan, tuloy-tuloy na yan. Mararanasan mo ang mapayapang pamumuhay. Kaibigan, napakahalaga ang mga salitang ito. Yung pagkawalay, nawalay ang tao sa Diyos. Yung kasalanan, dahil sa kasalanan, nalayo tayo sa Diyos. Nawalay tayo sa Diyos. Kaya lang, ang Diyos ay mahal na mahal niya tayo, gumawa pa rin na ang kaparaanan, yung kabayaran ng kasalanan ito. At ang Panginoong Hesus ang naging kahalili ng imbis tayo ang maparusahan, ang Panginoong Hesus ang umako nito. At dahil sa nangyaring ito, nabuksan ang kaligtasan sa lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus. Ngayon, sa ating pagwawakas, meron akong mga ilang katanungan na babanggitin. Kaibigan, itinigil mo na ba ang pagtitiwala sa iyong sarili at sinimulang magtiwala lamang kay Jesus para sa iyong kaligtasan? Pangalawang tanong, tinalikuran mo na ba ang lahat ng nalalaman mong kasalanan? Pangatlo, ipinahayag mo na ba si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay? Panguli, handa ka bang sundin siya at sumunod sa Kanya habang ikaw ay nabubuhay? Kaibigan, hindi mahirap ang ating gagawin kung talagang nais natin maranasan ang bagong buhay o bagong simulain sa ating mga buhay. Hindi mo kayang nag-iisa, kaibigan, nalakbayin ang buhay dito sa lupa. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang gabay niya, sapagkat siya ang may akda ng buhay natin. Siya ang nagbigay nito sa atin. Kaya kaibigan, kung nais mong isuko o ialay ang buhay mo sa Panginoong Diyos at gusto mong maranasan ang kapatawaran niya sa ating mga nagawang
kasalanan. Gusto mong maramdaman yung totoong mapayapang buhay. Gusto mong magkaroon ng bagong karanasan sa iyong buhay. Hinihikayat kita na isuko mo, manalangin tayo sa ating Ama sa langit. Sasamahan kita. Sundan mo lamang ako sa ganitong panalangin. Napakahalagang, ang sabi kanina doon sa binasa natin sa Aklat ng Roma, ang sinabi doon kanina ay, uulitin ko, sa Roma chapter 10 verse 9 and 10. Kung sinasabi ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sa pagsampalataya ng tao sa kanyang puso, siya'y pinawawalang sala ng Diyos. At sa pagpapahayag niya nito sa kanyang bibig, siya'y naliligtas. Kaya bilang pangwakas, ay sundan mo ako sa ganitong panalangin. Yumuko ka at itaas mo ang iyong kamay, ipikit mo ang iyong mga mata, sundan mo ako sa ganitong panalangin. Ama sa langit, inaamin ko pong ako'y nagkasala laban sa iyo. At ito ang naglalayo sa atin. Nagpapasalamat po ako dahil isinugo ninyo ang inyong anak na si Jesus para pagbayaran ang mga kasalanan ko. Naniniwala po akong namatay siya para sa akin nang ipako siya sa krus. Naniniwala rin po akong binuhay niyo siyang muli. Ama, patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. At linisin po ninyo ako. Nais kong talikuran ang lahat ng sinasabi sa Bibliang kasalanan. At tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan po ninyo akong mamuhay na sumusunod at naglilingkod sa inyo. Habang ako ay nabubuhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kung taos-puso mong ipinanalangin ang dasal na ito, nangangako ang Diyos sa kanyang salita, isa ka ng bagong nilalang. Ang buhay mo ngayon ay meron ng bagong simula. Congratulations, kaibigan. Ipagpatuloy mo ang iyong tinanggap mula sa Panginoon na bagong buhay. Patuloy kang magtiwala sa Panginoon. Patuloy mong isuko ang buhay mo sa Panginoon sapagkat tayo ay may mga kahinaan sa buhay na ito. Kapag nakadepende tayo sa Kanya, papalakasin niya tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. Ikaw ay mananagumpay, kaibigan. God bless you.